Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Negosasyon ni St. Luke's at St. Peter, mas interesado ang mga Pilipino kaysa US at Iran. Nagbigay ng mapanuring pahayag si retired Brigadier General Orlando De Leon sa gitna ng umiigting na espekulasyon sa social media hinggil sa umano'y kalagayan ng kalusugan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa kanyang komento, ginamit niya ang isang matalinghagang paghahambing. Sabi niya, I see more people interested in negotiations between St. Luke's and St. Peter than between the US and Iran. Well, I see both are as important as the other. The former saves our country, while the latter saves the world. Ang negosasyon daw kung malampuson, ano ba yung malampuson? Bisaya naman yan. Kung magtagumpay. Kung magtagumpay ang negosasyon, papayag si St. Luke's na i-turn over niya na yung kanyang kliyente kay St. Peter, maliligtas na daw ang bayan. Kaya magbubunyi ang maraming Pilipino pag pumayag si St. Luke's na okay na, Peter, kunin mo na siya. Panalo ka, St. Peter. Yan, nagninegosate sila. Sa ngayon, ayaw ni St. Luke's na ibigay yung kanyang kliyente. So, it will save the country pag nagtagumpay si St. Peter. Okay, yung isa naman, yung Iran at saka US, kung nagtagumpay yung negosasyon, maliligtas ang buong sangkatauhan, lalo na sa matinding krisis ngayon. Kagabi, pumunta ako doon sa Mercury Drug dahil kailangan kong bumili ng gamot ng aking wife. So, may ibinigay sa akin na listahan ng gamot. So, ito, Ventolin Nibules para sa asma. Magkano? Ano yun? 45, something like that. Sabi ko. 15 piraso yung pinabibili, 45. Branded ba yan? Oo, branded. So, nag-isip ka, paano makatipid? Kasi ang mahal eh. So, nagtanong ako ng generic. Meron palang generic, tig 16 lang. Kaya ang binili ko, yung generic. Para makatipid. Kasi, grabe. Dati-dati sa pag magpa-full tank ako sa aming sakyanan, 2,000, halos full tank na. Ngayon, pag yung 2,000 ko, halos 1/4 pa lang. I need 8,000 para maka-full tank ngayon. Di, tingnan nyo yung ang laki ng disparity. Ang hirap. Then, nung nakaupo na ako, naghihintay sa yung katabi ko. Kasi nanonood ako sa cellphone ko sa nag-ano sa mga balita. Tinanong ako ng katabi ko, kaparehas ko ring senior, ano nang balita sa US at Iran? Sabi ko, maulang gyapon, patayan to the max, walang mag-surrender. Kaya, ayun. So, balik tayo sa issue. Sino kayang mananalo sa negosasyon? Ito. Tingnan natin ang comments. Mars Tiranya, I like your idea, General. Most probably, St. Peter and St. Luke is the best for Philippine issue. Robert Unida, sa katatago ng gobyerno kung ano ang kalagayan ng parang pinasasabik lang nila ang tao. Kapag na tigbak ay mas lalo nang magbubunyi ang mga Pilipino na dapat sana sabihin. Ano kaya? Imagine niyo yung senaryo. Nung si late Congressman Acop, ang biglaan yung pagpanaw niya eh. Na-shock na lang.
nabigla ako sa reaksyon ng netizens na sabi ko, yung mga post na nagsasabi na pumanaw na, tignan ko yung mga tumatawa, ang dami. Mga more than 90%, 95% tumatawa. Sabi ko, ano ba ito? First time in history na isang government public official nagbunyi ang taong bayan nung nawala yung kongresista. Ako pa naman, dati-dati mataas ang pagtingin ko kay Congressman Acop dahil una, taga Cordillera siya. Basta sa experience ko, basta taga Cordillera matitino yan. Hindi naman lahat, kailang karamihan. And then PMA graduate. Halos lahat ng PMA graduate na kilala ko matitino except lang sa isa. May isang PMA graduate na buluyogon, pasaway. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Sino? Nag-iisa lang siya na pasaway na PMA graduate. All others. And then, kongresista, okay naman siya. Kaya lang, nasira lang si late Congressman Acop dahil sa Quadcom. Yun ang kanyang downfall, yung Quadcom. So, kung nagbunyi ang marami sa pagpanaw ni late Congressman Acop, ano kayang mangyari itong issue ngayon, yung kliyente ni St. Luke, kung magtagumpay si St. Peter, ano kayang mangyari? May mga post akong nababasa na, klaruhin nyo ba? Basin maihaw ko yung baboy na hindi pa klaro kasi marami nang naghahanda, magsi-celebrate daw sila, magpapakape, magpaparte, pag nanalo si St. Peter sa kanyang negosasyon. Ay, nako. So, ano na ngayon? Miyerkules. Pang ilang araw na walang klarong balita tungkol sa Yung post kanina basta maraming post na basa ko. Bakit ang daming sundalo at pulis sa St. Luke's? Anong meron dyan? Sabi ko, meron akong idea kung bakit. Merong VIP na nandun, kaya binabantayan. Sino kaya yung VIP na yon? Malalaman na lang natin. Salamat naman at sana sa lalong madaling panahon, ngayon ba bukas, may mga doktor na magsasalita sa totoong kalagayan ng kliyente ni St. Luke's. At sana naman makaligtas siya sa kung anumang kalagayan na meron siya ngayon. Gusto ko pa siyang mabuhay. Hindi ako fan ni Cara David. Pasensya na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni kadako sa buslot sa atop sa natabangan na mo og yero. So kuha na gid kayo mga dagko na gid og buslot. So malumpag na gid siya tungod kay sige naman og kaul. So mao na ni ang ilang pagpuyo, ilang kain. Kaya may tempura na. Panangal niya kung magusto sa ginala na inom sa abo. Ay, dali ka mo. Ay, ito mo da. Og mao na ni ang among gihatag nga yero. So makatop na gid sila ang ante. Nay, tumatag na sin. Kami karakter sa mong balay. Wala yun. Og karon human na gid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Salamat sa Ginoo nga nagsagat ilis mi og atop
ug sa nag-sponsor nga 25 na katuig nga sin nailisan gyud. So, bansing ko nakatuig anti inyong atop. Oh, 25 na katuig kaya pa na. So, nga naman anti, sa bansing ko nakatuig, wala mo nakapalit og gero nga inyong ikapuli. Tungod daghan ang akong mga estudyante nga akong gisuportahan. O, unsa na yung mga grade anti sa inyong estudyante? First year college, dayon graduating sa grade 12, Oh, grade 10, oh. grade 6, grade dayon preschool. So, dagan imong estudyante. Oh, So, dito ra gid imong kwarta. dito ra gyud ang akong kwarta paingon sa akong mga estudyante. So, salamat kayo ante. Pasalamat sa